Hindi lahat ng tingin ay simpleng tingin. Minsan, ang isang mas batang babae ay may kakaibang paraan ng pagpapakita ng interes. Hindi direkta, pero malinaw kung marunong kang magbasa ng kilos, galaw at pananahimik. Maraming lalaking mas mature ang nakaka-attract sa mga mas batang babae, pero madalas sila rin ang bulag sa mga senyales na ito. Kaya kung ayaw mong palampasin ang pagkakataon, dapat mong matutunang basahin ang sinasabi ng katawan, ng mata at ng presensya ng isang babae. Ang totoo, hindi mo kailangang maging gwapo, mayaman o magaling magsalita. Kailangan mo lang maging aware. Dahil kapag nakita mo na ang mga palatandaan na ito, mas madali mong malalaman kung dapat ka bang umabante o umatras. Una, laging naghahanap ng rason para makalapit. Hindi ito yung obvious na paglalandi na makikita mo sa social media. Mas tahimik ito, mas totoo. Kapag ang isang mas batang babae ay gusto ka, mapapansin mong palagi siyang may dahilan para mapalapit kahit hindi naman kailangan. May itatanong na alam na niya ang sagot. May ikukwento na pwede namang ipagpaliban. May simpleng dahilan lang para manatili sa paligid mo ng mas matagal. Hindi ito aksidente. Ang babae ay bihirang mag-aksaya ng oras sa lalaking wala siyang pakialam. Kaya kapag napapansin mong inuulit-ulit niya ang presensya niya sa buhay mo, may intensyon yun. Lalo na kung hindi siya ganito sa ibang lalaki. Iyan ang malinaw na pagkakaiba ng pagiging friendly at pagiging interesado. Bilang mas mature na lalaki, ang dapat mong gawin ay obserbahan ang consistency. Isang beses ay wala lang, pero kung paulit-ulit, may pattern na. At ang pattern na iyon ay nagsasabing komportable siya sa iyo. Ang comfort ang unang hakbang ng attraction, lalo na sa mas batang babae. Hindi sila agad naghahanap ng romance, naghahanap muna sila ng safety. Mapapansin mo rin na kapag lumalapit siya, hindi siya nagmamadali, hindi siya balisa, parang gusto lang niyang andoon. Iyan ang klase ng presensya na hindi pinipilit pero hindi rin aksidenteng nangyayari. Tahimik lang pero malinaw. Kung ikaw ay lalaking kalmado, hindi needy at hindi naghahabol ng atensyon, mas lalo itong lalakas. Dahil ang babae, lalo na ang mas bata, ay naa-attract sa lalaking hindi niya kailangang aliwin. Ang lalaking sapat na ang presensya. Pangalawa, nakikinig siya sa maliliit mong sinasabi. May malaking pagkakaiba ang pakikinig dahil magalang at pakikinig dahil may interes. Kapag ang isang mas batang babae ay gusto ka, mapapansin mong natatandaan niya ang mga bagay na kahit ikaw ay nakalimutan mo na. Isang side comment mo noon, isang simpleng preference, isang kwento na hindi mo naman binigyang bigat, pero sa kanya mahalaga. Hindi ito dahil maganda ang memorya niya. Ito ay dahil pinapakinggan kanya ng buo. At ang babaeng tunay na nakikinig ay bihira. Dahil sa mundo ngayon, karamihan ay naghihintay lang ng pagkakataong magsalita. Pero siya, hinihintay niyang matapos ka. Iniintindi niya ang tono mo, hindi lang ang salita. Kapag binanggit niyang muli ang isang bagay na sinabi mo dati, isang paboritong pagkain, paniniwala o karanasan, doon mo makikita ang interes. Hindi niya ginagawa ito para magpa-impress. Lumalabas lang ito ng natural. At doon nagiging delikado dahil ang ganitong klase ng atensyon ay hindi ibinibigay sa kahit sino. Para sa mas batang babae, ang isang lalaking may lalim ng isip ay parang libro na gusto niyang basahin ng dahan-dahan. Kaya bawat detalye, kinukuha niya. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya naglalagay ng label. Pinapanday niya muna ang koneksyon. Kung napapansin mong mas insightful ang mga tanong niya habang tumatagal, mas personal, mas totoo, ibig sabihin, lumalalim na ang interes. Hindi ka na lang isang tao sa paligid, isa ka ng reference point sa isip niya.
At bilang lalaking may disiplina, ang pinaka-stoic na galaw dito ay simple lang, manatiling totoo. Dahil kapag ang babae ay nakikinig sa iyo ng ganito, hindi niya hinahanap ang perpekto, hinahanap niya ang totoo. Pangatlo, iba ang kilos at tingin niya kapag kayo na lang ang magkasama. Maraming babae ang kayang maging palakaibigan sa harap ng maraming tao, pero ang babaeng may interes, lalo na kung mas bata sa iyo, ay nagbabago kapag kayo na lang ang natitira sa eksena. Hindi ito dramatikong pagbabago, mas tahimik, mas totoo, parang bumababa ang guard niya. Mapapansin mong mas tumatagal ang eye contact, hindi yung titig na mapanghamon o bastos, kundi yung parang sinusukat ka. Tinitingnan kung ligtas ka ba, kung totoo ka ba, kung kaya ka bang pagkatiwalaan, at sa pagitan ng mga sandaling iyon, may katahimikan na hindi awkward, komportable. Ang boses niya maaaring maging mas mahina, mas maingat ang mga salita. Minsan mas expressive, minsan naman ay mas reserved. Pero ramdam mong hindi na ito performance, ito na siya. At kung ikaw ay lalaking marunong manahimik at hindi kailangang punuin ang bawat segundo ng salita, mas lalong lalalim ang moment na iyon. Ang mas batang babae ay kadalasang sanay sa ingay, sa mabilis na usapan, sa instant validation. Kaya kapag nakatagpo siya ng lalaking kalmado at ramdam niyang pwede siyang magpahinga sa presensya mo, nagkakaroon ng kakaibang koneksyon. Doon nagsisimula ang atraksyon na hindi kayang ipaliwanag pero ramdam. Hindi niya ito gagawin kung wala siyang nararamdaman. Dahil kung wala, mananatili siyang pareho sa harap ng lahat. Walang special mode, walang pagbabago. Kaya kapag nakita mong ikaw ang nagiging dahilan ng katahimikan na hindi niya tinatakasan, malinaw ang mensahe. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamalaking pagkakamali ng lalaki ay pilitin ang bagay. Ang tamang galaw ay manatiling steady. Dahil minsan, ang hindi paggawa ng kahit ano ang mismong dahilan kung bakit ka mas lalong nagiging kaakit-akit. Pang-apat, hinahanap niya ang validation at opinyon mo. Kapag ang isang mas batang babae ay nagsimulang maghanap ng opinyon mo, hindi lang tungkol sa mababaw na bagay, may ibig sabihin iyon. Mapapansin mong ikaw ang una niyang kinakausap kapag may bagong desisyon siya, bagong plano, o kahit simpleng pagbabago sa sarili niya. Hindi dahil ikaw ang pinaka-available, kundi dahil mahalaga ang tingin mo. Maaaring magtanong siya kung bagay ba sa kanya ang isang bagay o ikukwento niya ang ginagawa niya habang palihim na tinitignan ng reaksyon mo. Hindi siya humihingi ng papuri lang. Hinahanap niya ang approval ng lalaking nire-respeto niya. At ang respeto ay laging nauuna bago atraksyon. Para sa mas batang babae, ang opinyon ng mas mature na lalaki ay may bigat, parang kompas. Dahil iniisip niya, kung ganito ang tingin niya sa akin, may saysay ba ang ginagawa ko? At kung ikaw ay kalmado, hindi judgmental at hindi agad nagbibigay ng validation ng mura, mas lalo kang nagiging mahalaga. Mapapansin mo rin na nagiging mas aware siya sa kilos niya kapag kasama ka. Hindi para magpanggap, kundi para makita mo ang best version niya. Iyon ang tahimik na anyo ng atraksyon, ang pagnanais na maging kaaya-aya sa mata ng isang partikular na tao. Pero tandaan, hindi ito invitation para kontrolin siya o gawing dependent. Ang stoic na lalaki ay nagbibigay ng opinyon, hindi direksyon. Nagpapakita ng respeto, hindi pangangailangan. At dahil doon, mas lalo kang nagiging safe space. Kapag ang isang babae ay kusa ng naghahanap ng validation mo, ibig sabihin may emotional ng koneksyon. At sa mundo ng atraksyon, ang emosyon ang mas matibay kaysa pisikal. Dahil ang pisikal, mabilis mawala. Pero ang respeto at emotional gravity, iyon ang tumatagal. Panglima, kapag kasama ka, hindi siya abala sa telepono. Sa panahon ngayon, ang tunay na atensyon ay bihira. Kaya kapag napansin mong ang isang mas batang babae ay kusang ibinababa ang telepono niya habang ikaw ang kausap, huwag mo itong maliitin. Hindi ito simpleng pagiging magalang. Ito ay malinaw na pagpilit.
Pinipili ka niya kaysa sa endless notifications, chats at validation na pwede niyang makuha kahit saan. Hindi ito pilit. Hindi rin siya nagpapakitang spesyal, pero ramdam mo na present siya. Nakaharap ang katawan niya sa'yo. Nakikinig siya ng buo. Hindi sumisilip sa screen tuwing may katahimikan. At sa bawat sandaling iyon, nabubuo ang koneksyon na hindi kailangan ng maraming salita. Ang mas batang babae ay sanay sa mabilis na stimulation, kaya kapag may lalaking kayang higitan ang phone sa level ng interes, may epekto iyon. Ibig sabihin, sapat ang presensya mo. Hindi mo kailangan mag-entertain, hindi mo kailangan magpatawa palagi. Ang katahimikan mo ay hindi boring sa kanya. Ito ay grounding. Mapapansin mo rin na kapag may tumunog na notification, hindi siya agad tumitingin. Parang mas mahalaga ang moment kaysa sa kung sino ang naghahanap ng atensyon niya online. Iyon ang klase ng focus na hindi ibinibigay sa taong wala lang. Bilang lalaking may disiplina, huwag mong sirain ito sa pagiging needy o sobrang paghabol. Huwag mo ring itest. Hayaan mong siya ang kusang manatili. Dahil ang babaeng kusang nagbibigay ng atensyon ay mas malalim ang interes kaysa sa babaeng kailangan pang pilitin. Pang-anim, nagiging personal ang mga tanong niya tungkol sa buhay mo. May punto sa usapan na nagbabago ang direksyon. Mula sa simpleng kwentuhan na pupunta sa mas personal na tanong. Hindi na lang, ano trabaho mo? Kundi, masaya ka ba sa ginagawa mo? Hindi na lang, saan ka nakatira? Kundi, ano ang pinakaimportante sa iyo sa buhay? Kapag naramdaman mo ito, malinaw na may interes na lampas sa surface level. Ang mas batang babae na nagtatanong ng ganito ay hindi lang curious, sinusukat ka niya. Gusto niyang malaman kung sino ka kapag walang audience, kung ano ang values mo, kung paano ka magmahal, at higit sa lahat, kung saan ka papunta. Hindi lahat ng lalaki ay pinapasok sa ganitong usapan dahil ang personal na tanong ay nangangailangan ng emotional investment at hindi siya mag-i-invest kung wala siyang nakikitang potensyal na koneksyon. Mapapansin mo rin na nakikinig siya sa sagot mo ng mas seryoso, walang biro, walang pagpuputol, minsan may katahimikan pagkatapos, hindi dahil wala siyang masabi, kundi dahil pinoproseso niya ang narinig. Iniisip niya kung tugma ba kayo. Para sa mas batang babae, ang mas mature na lalaki ay posibleng maging anchor, kaya natural lang na alamin muna niya kung stable ka ba emotionally, kung buo ka ba bilang tao. At kapag nakitaan ka niya ng clarity at paninindigan, lalalim ang paghanga. Ang stoic na lalaki sa ganitong sandali ay hindi nag-overshare, hindi rin nagsusuot ng maskara. Simple, tapat at kalmado. At minsan, sapat na iyon para maramdaman niyang gusto ka niya kahit hindi pa niya kayang aminin. Pang-7, ginagaya ka niya sa maliit pero consistent na paraan. Hindi lahat ng attraction ay ipinapakita sa salita. Minsan lumalabas ito sa tahimik na paggaya. Kapag ang isang mas batang babae ay nagsimulang gumaya sa mga maliliit mong kilos, pananalita o pananaw, huwag mong isipin na nagkataon lang. Ang paggaya ay isa sa pinaka-natural at subconscious na senyales ng interes. Mapapansin mong ginagamit niya ang mga salitang madalas mong sabihin. Ang tono ng pananalita niya parang mas kahawig na sayo. Minsan pati ang pacing ng galaw niya nagiging mas makalmado kapag kasama ka. Hindi niya ito pinaplano. Nangyayari lang dahil kapag may hinahangaan ng isang tao, kusa siyang umaayon. Maaari ring mapansin mong nagkakaroon siya ng interes sa mga bagay na dati wala siyang pakialam. Bigla siyang nagiging curious sa mga pananaw mo sa buhay, sa disiplina, sa pananahimik o kahit sa paraan ng paghawak mo sa stress. Hindi dahil gusto niyang maging ikaw, kundi dahil gusto niyang makapasok sa mundo mo. Para sa mas batang babae, ang mas mature na lalaki ay kadalasang nagiging reference point, parang tahimik na leader. At kapag sinimulan ka na niyang gayahin, ibig sabihin may respeto na. At kung may respeto, may attraction na sumusunod. Pero dito nagkakamali ang maraming lalaki. Kapag napapansin nilang ginagaya sila, nagiging kampante sila o lumalaki ang ego.
Ang stoic na lalaki ay kabaligtaran. Hindi niya sinasamantala ang paghanga, pinapanatili niya ang integridad dahil alam niyang ang tunay na impluwensya ay hindi ipinagmamalaki. Ito ay iniingatan. Kung mapapansin mong unti-unti siyang nag-a-adjust sa rhythm mo, sa values mo at sa pananaw mo, malinaw na gusto ka niya sa mas malalim na antas. Hindi ito infatuation lang, ito ay pagnanais na magkaroon ng koneksyon na may direksyon. At sa huli, tandaan mo ito, ang babaeng handang magbago ng kaunti para makasabay sa iyo ay hindi naghahanap ng pansamantalang aliw. Hinahanap niya ang isang lalaking pwedeng panindigan. At kung ikaw ay nananatiling kalmado, buo at totoo, lalapit siya ng kusa.